ano yung pinanghahawakan nyo? Bakit kayo nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon? Ba't kayo patuloy na pumupunta dito? Na, parang questionable lang sa akin na, ano kaya yung mga taon dito? Ba't kaya sila lagi umaattend ng church? Ba't sila nagpapatuloy sa Panginoon? Ba't kaya? Tatawag ba ako ng mga ano? Tatawag ba ako? Parang gusto ko may mag-testimony dito, no? Pero syempre, sige ako na lang. So ako po, ang ginagawa ko, parang ganito kasi ako pag, ewan ko kung kayo din, pag nalulose of track ba kayo, if parang napapansin nyo na naliligaw na kayo ng landas, ang dami nating problema pinagdadaanan, binabalikan nyo ba yung kung paano, parang ginagawa nyo ba, binabalikan nyo ba yung mga ginawa ng Panginoon, yung mga magagandang bagay na ginawa sa inyo ng Panginoon? Kaya parang, ako kasi, parang yun yung ginagawa ko madalas. Pag nalulose of track talaga ako, parang napapalayo sa Panginoon, ganyan. Binabalikan ko yung magandang ginawa sa akin ng Panginoon noon pa. So, alam nyo po ba, yan, short testimony lang. Alam nyo po ba, before pa ako dito, wala pa ako dito sa church, sa Mighty One. Actually, nag-Bible study na ako. Si Kuya James, tama na sir, Kuya James yun. So, nag-Bible study namin ni Denzel. Pero parang nauna lang ako, no? Tama. Tapos, in-invite ko pa si Denzel data. Tapos, nag-Bible study na kami doon. Kasi ang sarap ng pagkain na binagawa niya. Parang yung parang gatas ata. Pero yun, naman, eventually, parang pinatanggap niya kami. Ganun. Ay, nakikinig naman ako kahit papaano sa kanya. And eventually din talaga, may mga nangyari kasi naputol yung session. Parang na-stop ako sa pag-attend ng Bible study na yun. Kasi parang yun na yung time na yung testimony ni ate na nawala nga yung papa namin. So, December 25 pa yun nangyari. No? So, ano ba sineselebrate natin ng December 25? Diba? Pasko, pagkabuhay ng Panginoong Jesus, right? So, parang talaga sa amin yung sobrang nakaka-worst. Alam niyo po ba, nag-pray pa ako nun. Ewan ko naalala nila ate yun. Or ewan ko nandun si ate dyan nun. Mga pinsan ko nun nandun. Parang nasa kwarto kami, right? Nag-pray ako nun. As in, sumisigaw ako nun, Lord, ikaw po bahala sa papa ko. Pero wala talaga. Pero, ayun, after nun, nagkaroon pa ng Bible study ulit sa bahay. Umiiwas pa ako, lumalabas ako, right? Mayroon kaming kapitbahay naman na, parang, actually si mama agad yung sa amin parang, na talaga umattend sa church. May kapitbahay kami na nagba-Bible study sa bahay namin. Tapos ini-invite si mama dun diyan sa Pichayan, sa JIL. So doon na nag-church dati si mama. Tapos nagba-Bible study. Ako, ang ginagawa ko, pag nagba-Bible study na sa bahay, wala ako sa bahay. Pero alam niyo, makikita natin na hindi talaga titigil yung Lord eh. Kukunin ka talaga niya. Kahit saan ka pa magpunta, habulin ka niya. Hindi ka niya talaga papabayaan. Tapos, eventually, nawala ulit yung Bible study na yun kasi yung dating bahay namin, yung half nun, is na-demolish kasi nasa unahan yung parang friend ni mama. Nasa unahan yung, parang compound kasi yun, tapos nasa unahan yung bahay niya. Na-demolish na yung bahay niya and lumipat na sila. So, hinto ulit, hindi na nakakatid si mama ng kasi medyo parang baby Christian pa talaga, parang tinatawag natin. Hindi pa naman kami ganun talaga. And hindi na tuloy. Hindi na natuloy yung mga Bible study, hindi na natuloy yung pag-attend ng church. Actually, umattend na rin ako one time noon. Kasi sinama ko ni mama, bigyan kita pera, sama ka sa akin. So yun, sumama ako. And doon, pinakita sa akin ng Lord, ganito pala yung, parang ambience ng Christian life, no? Parang, nakikita ko, may mga bata, nagda-drums pa lang, parang nakakulong siya sa isang parang bahay yun. Nandun ako na-amaze kasi nagda-drum siya, tapos nakakulong lang siya sa parang may room siya, tapos nagpalo siya ng palo doon. Tapos sinabi pa sa akin, gusto mo ba tuto niyan? Pero hindi na rin ako naka-attend nun. Kasi dahil na-demolish. And then, ayun na. Dahil na-demolish hinto ulit yung Bible study, yung pag-attend ng church. Ngayon naman, nag-start naman, ito si Jade naman kasi, in-invite si ate. Ayan, in-invite naman niya ni Jade si ate. So, si ate naman ngayon yung nag-i-start na mag-church na dito sa Mighty One na yun. Tapos,
one time, kala ko kami lang magpipinsan, nakakainis nga eh. Joke lang. Kala ko kami lang magpipinsan, yung magja-jogging, kasi parang natutulog pa ako na, tapos narinig ko magja-jogging daw sila. Kasi na, sabi ko, sama ako. Kala ko kasi magpipinsan lang, kasi syempre, mga pinsan okay lang. Tapos ayun pala, youth fellowship pala nila yun, magja-jogging sila. Tapos doon na, na-start na. Tapos yun na naman si mama, umatin ka doon kaysa kung saan ka pumupunta, sama ka sa Tapos doon na nag-start. Parang nakita talaga natin doon na kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo paglayo sa Panginoon, gagawa at gagawa ng paraan ng Lord. Hindi ka talaga niya papabayaan. Parang hindi mahadlangan yung plano sa iyo ng Panginoon. Ano? Amen po ba? So, actually talaga kung pag binabalikan po namin yung mga past namin, pag pinagkukwentuhan namin ni ate, ni mama, hindi naman po sa mayaman kami ngayon, pero sobrang blessed po talaga kami. Parang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nalagpasan namin yung mga namin, yung mga nangyari. Parang laging kinikwento sa amin ni mama. Iyak si ate. Ay, nakakayak kasi talaga. Naiyak to yan. Ayun, so sige tuloy na. Tinuloy na lang, Ayun, so pag naalala namin yung kinikwento ni mama, yung nilotes ko pa dito yun, alam mo yung sinasabi niya sa amin na 5 piso na lang yung pera namin. Parang yung 5 pesos na yun na yung bubuhay sa amin sa buong, wala na talaga. Kumbaga, inom na lang talaga ng tubig. Tapos kulong na lang sa bahay. Tapos, alam mo yun, parang, hindi sa pero nabuhay kami sa pagsusugal ni mama. Doon kami nabuhay talaga. Kasi, ayun, yung 5 piso na yun, pinangsugal yun ni mama. And yun, doon kami nabubuhay talaga. Nakakain kami sa gabi. And actually, pa nga pag wala talagang chance, yung parang baon na sa utang. Tapos, pag wala talagang pera, pipilitin ko pa, pupunta pa ako sa tindahan ng ninang ko. Mangungutang ako doon. Pautang po, sabi ni mama. Ayun. Tapos ngayon, pag inaalala namin yun, grabe talaga yung galaw ng Panginoon. Kaya, ayun yung matibay na pinanghahawakan ko sa Panginoon. Kaya, pag sasabihin na susuko ako sa lingkod sa Panginoon, malabo talaga pag naaalala ko yun. Ayun lang. So, yun lang naman, kwento ko naman yun sa buhay ko. At alam ko naman, tayong lahat, may iba-iba tayong kwento, right? Dumarating tayo sa worst moment natin, pero, alam niyo, pag tinatandaan natin, alam niyo po, nakapagtibay talaga, nakapagpalakas. Tandaan lang natin, balikan lang natin kung gaano kaganda yung ginawa sa atin ng Panginoon. And dito po sa pag-aaralan natin, maraming istorya dito. At marami tayong matututunan. And last Sunday yan, review lang tayo. Last Sunday kasi pinag-usapan natin last Sunday? About salvation, right? No? Pinag-usapan doon ng mga disciple, mga namumuno sa Panginoon, kung paano mangyayari na dapat ligtas na lahat, no? Nagkaroon sila ng compromise, no? Yung word na compromise, ito po, hindi kasi sa panahon ngayon kasi ang ginagamit na yung word of compromise, parang parang in a bad way, no? Parang wag mo ako i-compromise, compromise mo ako. Pero dito kasi yung word of compromise, nagkaroon sila ng settlement and agreement na sige, ligtas na lahat, pero merong mapapaboran yung mga Gentiles at napapaboran din yung mga Jew. So dito natutunan natin na yung bawal pa rin yung idolatry, bawal pa rin yung sexual immorality, and yung pagkain ng mga pinagbabawal ng pagkain, right? Doon natin natutunan yung last Sunday. Ngayon naman, no, meron din tayong three key points na pag-aaralan ngayon. And meron na ako sa PowerPoint. Ayan. So, number 1, magpapatuloy pa rin ang gawain ng Diyos. Ayan, mapakita natin na nagpapatuloy pa rin. At number 2 naman, at ikaw at ako ay kasangkapan ng Diyos. And number 3, walang pinipiling oras ang kaligtasan ng isang tao. Sige po, bago natin to simulan, no, hayaan niyo po na ipag-pray natin ang preaching na ito. Tayo po yung mukat manalangin. Aming Diyos Ama, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, dahil una pa lang, Panginoon, ginabayan mo na kami sa pagpunta dito at mairinig namin ang iyong salita, Panginoon.
At sa oras na ito, Panginoon, na po, Panginoon, maunawaan naming mabuti ang mga salitang iyong bibigay sa amin, Panginoon, at tumatak sa puso't isip namin ito, Panginoon, at mag-remind, Panginoon, kung gaano kakabuti at Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito sa namin itinataas. Maging sentro ka sa pangalan ni Jesus. Amen, no? Ayan, so ang title po natin pala is Kabahagi ka sa pagliligtas ng Diyos. Ayan. So, if wala pa po kayong Bible, again, meron po tayong Bible dyan, yung Pinoy version. And maganda po kung yun yung gagamitin natin ngayon. Kasi po, ayun kung sino po yung walang Bible dyan, sige po, mag-ano lang po kayo doon. Pa-assist lang po kayo sa likod para po may Bible tayong babasahin. Kasi again, hindi po natin ilalagay dito para sabay-sabay po natin basahin dyan sa libro natin. At yan po yung gagamitin nating version, yung Pinoy version ngayon. Yan po yung gagamitin natin. Para pare-parehas po tayo ng version, hindi tayo magkakagulo. Parang iba kasi, ang hirap din po kasi no, kapag iba-iba tayo ng version dito ng binabasa, mas maganda po pare-parehas tayo. Kaya yan muna, yung Pinoy version po ang gagamitin natin. So, number 1 agad tayo. Ayan. Number 1, magpapatuloy pa rin ang gawain ng Diyos. So, continuation to ng Acts 15, verse 36 to 41. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Nandiyan na po ba kayo? Ayan. Naghiwalay sina Paul at Barnabas. Verse 36, pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Paul kay Barnabas, bumalik tayo sa bawat bayan kung saan tayo nag-preach ng salita ng Panginoon. Puntahan natin ang mga disciple doon. Tapos kamustahin na rin natin sila. Gustong isama ni Barnabas si John Mark. Pero ayaw ni Paul kasi hindi naman sumama si John Mark sa kanila hanggang sa matapos ang misyon nila. Humiwalay si Mark sa kanila nung nasa Pampilya na sila. Nakainitan talaga sila kaya naghiwalay na sila. Sinama ni Barnabas si Mark, tapos sumakay sila ng barko papuntang Cyprus. Sinama naman ni Paul si Silas at saka umalis. Pinagpray ng mga disciple na sana ingatan sila ng Panginoon at maramdaman nila ang sobrang kabaitan niya. Pinuntahan nila ang mga churches sa Syria at Sicilia. At pinatatag ang mga church doon. Okay, dyan muna tayo. So, ano yung mga bagong magka-partner dito na nakita natin? Ayan, so, dito na lumabas na yung, if na dito kayo nung 2 weeks ago, yung first natin na topic, no, nakita natin doon, pinadaanan natin. Bakit nga ba? Bakit iniwan sila ni John Mark, no? Pagkaalis nila sa Cyprus, di ba? From Cyprus, dapat pupunta na sila ng ibang lugar, pero iniwan na sila ni John Mark. Dito lumabas na talaga, no, nainis talaga si Paul. Pinakita talaga dito na nainis si Paul kasi iniwan, di man lang niya tinapos, di ba? Yung mission nila. Umalis na agad siya. At nagkaroon dito ng separation. Ngayon, ang magkagrupo na po, sino? Si Barnabas at si John Mark or si Mark. Ngayon, ang kasama na po ni Paul, si Silas na. Ayan. So, si Barnabas at Mark, pumunta sila ng Cyprus. Kung saan yung lugar talaga nila. Doon talaga kasi yung parang bayan nila. And si Paul naman at Silas, nagpatuloy sila sa Syria at Sicilia. So, sino nga ba si Silas? No, di pa naman, actually nabanggit to, di ba? If naaalala niyo po, last Sunday, binanggit natin to. Si Silas po yung isa sa mga pinadala na mga leader sa Jerusalem. Nung after nila ng debate nila, pinag-usapan nila yung mga dapat gawin ng ibang churches. Habang pinag-usapan nila yon, isa si Silas sa pinadala doon. 'Di ba si Judas at si Silas. So isa yun sa kasama nila Paul papunta ng Antioch at iba pang mga sambahan. So yun na yung sinama ni Paul ngayon. At mayroon tanong dito, no. So napakita kasi natin na nag-aaroon talaga ng problema kay Barnabas, 'di ba? Nagkaroon ng problema kay Barnabas at kay Paul kasi gusto ni Paul, bigyan natin ng chance si Mark, 'di ba?
gusto ni Barnabas, bigyan natin ng chance si Mark, di ba? Pero si Paul, kasi ang gusto niya, ayaw niya ng ganong klaseng tao, yun ang iiwan naman. Iiwan ka sa mission, no? If ever, sa tingin nyo dito, sa tingin nyo po, kailangan ba natin malaman kung sino yung tama dito sa dalawa, no? Kasi, if makikita natin, si Barnabas talaga, son of encouragement, kaya gusto niya si Mark. Bigyan talaga ng chance. Kasi naman talaga okay naman gusto ni Barnabas. Ayan, gusto ni Barnabas na bigyan pa ng chance si Mark. Kasi, alam mo yun, may pag-asa naman talaga yung mga, parang pinagdadamot natin yung, mission, di ba? Parang ganun. Pinagdadamot mo yung mission ng Panginoon sa iba. So, may chance naman na magbago pa si Mark. And yung Panginoon nga, nagbibigay ng chance din naman sa ating lahat, no? So, ganun mag-isip si Barnabas. Pero si Paul kasi, ang focus niya talaga yung mission eh. Strict talaga si Paul sa pagmi-mission. Napakahalaga para kay Paul ng mission. At hindi niya, ang gusto ni Paul yung taong magpagkakatiwalaan talaga na magpo-focus lang sa mission, hindi siya magda-doubt. Gusto niya yung may pusong talaga, hindi soft-hearted na hindi yung hindi takot, kailangan talaga. Kasi ang mission 'di ba ni Paul, yung if nakita naman natin, grabe yung mga pinagdadaanan ni Paul, 'di ba? Sa bawat mission niya, binubugbog siya, pinapahirapan siya, pinapalaya siya. Pero yun yung gustong klaseng ugali ni Paul, yung handa talaga para sa ganung klaseng mission. And nakita ni Paul yun na hindi okay kay Mark yung mga ganung bagay. So ayaw talaga ni Paul na isama pa si Mark. So ang nangyari dito, no, sa tingin nyo, noon pa man talaga meron ng mga leader nakikita natin, mga leader to ng Panginoon. Si Barnabas at si Paul, no? Mga leader to ng Panginoon. Makikita talaga natin dito na wala talagang perpekto, no? Maski noon pa, pinapakita na wala talagang perpektong tao. Maski sila, hindi sila perpekto. Nagkakaroon din silang sa buhay nila, may mga pagkakamali din sila. Pero ang ganda kasi ng ginawa dito ng Panginoon, pinaganda pa, di ba? Naghiwalay sila eh. Si Barnabas pumunta ng ibang lugar. Sila Paul at Silas, pumunta din sila ng Syria. And ang nangyari, nag-scattered pa lalo yung pagmi-mission, di ba? Mas lumawak pa yung pagmi-mission nila. So, kahit anong mangyari, kahit may ganong sitwasyon sa buhay, no? Kahit nagkakaroon ng problema, eventually makikita natin, may plano rin ang Panginoon, may maganda plano pa ang Panginoon. And dito po, no? Instead na makita rin natin dito na nag-compromise talaga sila. Instead na magsama pa sila, tapos parang pipilitin nila na magkaiba sila ng mindset. Magkaiba sila ng strategy kaysa magbungguan sila. Nag-compromise na lang sila, nag-agreement sila, nag-settlement na lang sila. Naging maghiwalay na lang sila, no? And ayun, ano pa yung mga natutunan natin dito, no? Makikita rin natin dito sa part na to na imagine niyo, kung perfecto yung mga tao, no? Kung ginawa ng Panginoon na perfecto yung mga tao, sa tingin niyo po ba, magpapatuloy kaya yung mission ng Panginoon kung lahat ng tao is perfecto? Parang Panginoon na din, sobrang perfecto. Sa tingin niyo po ba? Hindi, no? Kasi dami nating parang magiging, dahil sa perfectionist natin, ang dami na nating gagawin, wag na yan, wag ganito, wag yan, hindi bawal yan, hindi pwede yan, bawal yan. So, hindi talaga, parang imposible na magpatuloy ang mission ng Panginoon kung lahat ng tao is perfecto, hindi agad magsisimula yun. So, napakaganda talaga ng ginagawa ng Panginoon sa mga tao. No? May mga, nakikita natin dito na kontrolado talaga ang lahat. Okay, so number 2 agad tayo. Ayan. No, after na maghiwalay,
After naman nila maghiwalay. Ngayon, sa number 2 na tayo. Sabi dyan, number 2, ikaw at ako ay kasangkapan ng Diyos. So, ano nga ba? Bakit ba naging kasangkapan ng Diyos? So, makikita natin dito sa chapter 16, verse 1 to 5. Yan. Sige po, sabay-sabay po natin tingnan. Ayan. Okay na po? Nandiyan na po kayo? Ayan. So, verse 1, no? Nagbiyahe si Paul papuntang Derbe at Lystra. Nakitira doon ang isang disciple na si Timothy. Jew yung nanay niya at isa ring disciple. Pero ang tatay niya ay Greek. Mataas ang tingin kay Timothy ng mga disciples sa Lystra at Iconium. Gusto siyang isama ni Paul kaya sinircumcise niya ito. Ginawa niya yon kasi alam niyang lahat ng Jew na nakatira doon, na Greek siya at ang tatay niya, ang tatay ni Timothy. Sa paglilibot nila sa mga bayan, pinaalam nila sa mga disciple yung mga rules. Nawala. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, yung mga rules na napag-usapan ng mga apostle at leaders sa Jerusalem. At inutos nilang sundin ang mga yon. Kaya mas tumibay ang pananalig ng mga members ng mga churches araw-araw at nadagdagan ang bilang nila. So, ano po dito, no? Nakita natin, sino po yung bagong helper nila? Sino kasama nila? Ano po pangalan? Timothy, okay. Timothy, so, from Derbe to Lystra, no? Pumunta sila ng ayan, from Derbe to Lystra, no? Yun yung mga pinuntahan pala nila. And ngayon, ano po yung, may tanong po dito, no? Ano naging resulta? Sa tingin niyo po, no? Sa nabasa natin, ano yung naging resulta nung sulat na pinadala ng Jerusalem sa kanila? Ano po? Nakita natin dito sa verse 5, no? Na mas tumitibay pa yung mga pananampalataya ng bawat churches sa Panginoon. No? Mas tumibay sila dahil lahat talaga ay ligtas na sa Panginoon. Natuwa talaga lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon sa ibang lugar. Doon yung nakita natin. And sino nga ba to si Timothy? So, sobrang malapit to kay Paul. Actually, tinawag nga niya tong in English, no? My true son in faith and Paul, no? Sa pananampalataya. Anak sa pananampalataya. So, sobrang malapit talaga kay Paul ito. So, and si Timothy po is mga older than late teens or early 20s, no? Sino yung mga early 20s po dito? Wow, bigla, no? Biglang gumano na. So bata pa po si Timothy, no? Pero naglilingkod na siya sa Panginoon. Kaya youth, no? Wag po kayo malimitahan. Dahil tingnan po natin, no? Ito si Timothy po. Bata pa lang po talaga, naglilingkod na sa Panginoon. Pero may napansin tayo dito, no? Hindi ba contradiction yun? Nakita natin, di ba, sabi na nila, yung pagsisircumcise o yung pagpapatuli, no? Kahit wag na, ligtas ka na. Hindi mo na kailangan yung gawin. Di ba, nakita natin yung last time sa Acts 15. Pero dito, nagpatuli pa rin. Nagpa-circumcise pa rin si Timothy, right? Napansin niyo po yun? Pero sa tingin niyo po ba? Hindi ba nagko-contradict yun? Pero, ayan, basahin natin sa First Corinthians, no? Makikita natin dyan, no? Basahin ko na lang po sa inyo. Sabi dun sa 1 Corinthians 9, verse 19 to 23, sabi po dyan, no? Hayaan yung pumbasahin ko sa inyo. Kahit malayo ko at hindi alipin ng kahit sino, nagpapaalipin ako sa lahat para makonvince ko ang mas maraming tao tungkol kay Christ. Verse 20, pag mga Jews ang mga kasama ko, nagiging parang Jew ako. Para maniwala sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moises, sinusunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. Ganon din pagkasama ko ang mga Gentiles, parang Gentiles din ako. Required sumunod sa Jewish law para makonvince ko sila. Hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, batas ni Christ ang sinusunod ko
pagkasama ko ang mga taong mahina, ang faith, nagiging parang mahina rin ako. Para ma-convince ko sila. Kaya nakisama ko mabuti sa lahat ng mga tao, ang lahat ng mga posibleng paraan para masave ko ang mga ilan sa kanila. Ginawa ko lahat ng ito alang-alang sa magandang balita para magkaroon din ako ng share sa mga blessing. And so may sinabi din po, makikita natin doon na ang strategy kasi ni Timothy is nakikisama siya. Yun naman yung style ni Timothy. Papakisama niya. Pag Jew siya, Jew yung kasama niya, Jew din ang galawan niya. No? Pag Gentiles din ang galawan. So, pinakita dito na hindi naman niya sinisiraan talaga. Or wala naman siyang nilalabag na batas. No? Actually, sinusunod pa nga niya talaga ang Panginoon. Yung batas ng Panginoon. Kasi gusto niya maligtas lahat ng tao. Nagmi-mission talaga siya. No? Pero ito yung kind of strategy na ginagawa ni Timothy. Di ba napakaganda? And meron po dito sa Romans chapter 14 to verse 13 to 15, yan, basahin ko na lang din po sa inyo. Kaya wag na nating i-judge ang isa't isa. Instead, mag-decide na tayo na wag gumawa ng bagay na magiging dahilan para madapa o magkasala ang iba. Dahil sa pakikipag-isa ko sa Panginoong Jesus, alam ko at sigurado ako na walang pagkain na natural na marumi. Pero kung iisipin yung marumi ang ibang pagkain, nagiging marumi nga yung para sa inyo. Kung nasasaktan ang kapatid mo dahil sa kinakain mo, hindi ka na nagpapakita ng pagmamahal. Huwag mong hayaang mapahamak ang isang tao dahil kinakain mo kasi namatay si Christ para sa kanya. So makikita natin, instead na tama naman, instead na i-judge pa natin sila, bakit mo ginagawa yan? Alam mo mang bawal yan. No? Alam natin dapat magkaroon tayo ng parang skill din ni Timothy. Alam natin kung kailan dapat tayo hindi sumabay sa kanila at alam din natin kung kailan dapat natin silang pakisamahan. Okay? And makikita natin dito, ayun, so sabi dito, isa sa mga, actually kasi parang batang Timothy, siya yung batang nagli-lead na sa isang mga lugar, nagpipreach na talaga siya. So, ito yung sa pagmi-mission nila Paul at Silas dito, ito yung mga magagandang part na nangyari na nakaroon sila ng extension. Meron silang isang helper na kahit bata pa, handang maglingkod sa Panginoon. At sinasabi na yung pagkakasama ni Timothy is isang magandang nangyari sa Listra talaga. At tinawag nga siyang anak ni aking minamahal na anak sa pananampalataya, Tinawag pa ni Pablo ganun si Timothy. Actually, naging advantage din talaga na if yung family mo is na talaga Christian na, nakakilala na sa Panginoon, Pag yung isang bata, yung family niya, yung parents niya, Christian niya. So napakahalaga po din talaga dito, parents po, para sa mga parents, napakahalaga po talaga na sa magulang talaga nagsisimula, yung pagiging Christian. Kasi nakita natin dito yung mother niya, Christian na, yung lola ni Timothy, Christian na. So napakahalaga talaga na sa isang pamilya, yung leader talaga yun ng tahanan, Christian na talaga nakakilala na sa Panginoon. So, as a parents po, kung ikaw po ay katatayan, kananayan, encourage natin na both mother and father talaga is naglilingkod sa Panginoon. And makakatulong po sa mga anak nyo na makasama sila at makakilala din sila sa Panginoon. And actually, ang ganda pa na nangyari kay Timothy. Naging advantage talaga yun. Kasi dahil doon, yung mga parents niya na Christian na, mas naging matibay yung pananampalataya ni Timothy. Diba? Okay, so nasabi ko rin naman na tayo kapag naglilingkod sa Panginoon, dapat alam natin kung kailan dapat ipaglaban yung prinsipyo
sa pagsunod sa Panginoon at kung kailan dapat mag-hands down tayo or hindi natin sundin yung mga ginagawa nila or hindi natin dapat pinapakisamaan yung ginagawa nila. Alam dapat natin. And number 3 na tayo. Ayan, number 3 agad. So dito, ito yung pinakamahaba kasi dito na talaga actually nag-start, no? If nabasa niyo yung part na to, nakapag-advance reading kayo, dito na sa 3 talaga yung mga iba-ibang kwento, no? Makikita natin. And number 3, walang pinipiling oras ang kaligtasan ng isang tao. And ayan, mag-start tayo, no? Sa verse 6. Verse 6 to 12. Paano binuksan ng Diyos ang bagong daan sa lugar na ito, no? Okay, so sabi dyan na kayo sa verse 6. Ayan. Sa verse 6, sabi dyan, bumiyahe sila sa region ng Persia at Galatia. Kasi pinagbawalan sila ng Holy Spirit na i-preach ang mensahe sa probinsya ng Asia. Pagdating nila sa border ng Mysia, sinubukan nilang pumunta sa probinsya ng Bithynia. Pero hindi sila pinayagan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila sa Mysia, saka pumunta sa Troas. Nung gabing yun, nagkaroon ng vision si Paul. May nakita siyang lalaki na taga Macedonia, nakatayo, at nakikiusap sa kanya, puntahan mo kami dito sa Macedonia at tulungan mo kami. Pagkakita ni Paul sa vision na ito, nag-ready agad kami umalis papuntang Macedonia. Kasi siguradong kaming tinawag kami ng Diyos para mag-preach ng magandang balita sa mga tao doon. Naging disciple si Lydia sa Pilipay. Ayan, so verse 11. Umalis kami sa Troas, sakay ng barko at dumiretso sa Samothrace. Kinabukasan, nakarating kami sa Neapolis. Galing doon, pumunta kami sa Pilipay, isang city sa unang district ng Macedonia at sakop din ng Rome. Nag-stay kami doon ng ilang araw. Okay, so yan. So una pa lang dito nakita natin kung gaano ka ano ba? So kasi 'di ba nasa Jerusalem sila noong una yung 'di ba kasi from Antioch bumaba sila sa Jerusalem noong Acts 15 kasi nag-usap-usap sila, nag-meeting sila kung paano mangyayari yung about sa salvation nga, 'di ba? And then after nung nagkasunduan sila, nag-compromise na nga sila. Binahagi na nila yung sulat, right? Binahagi na nila, pinadala na nila sa iba-ibang lugar. So, from Antioch, pumunta sila kasi sila Barnabas, kasi sa Cyprus na sila. So, pumunta sila dito, sila Paul. Kasi sila Barnabas, nasa Cyprus na sila noon. Ngayon naman, from Antioch, pumunta sila sa Lystra at Derbe, di ba? Ngayon, nakita natin na ang balak pa nga nila, puntahan, ang layo pala, Kaya pala kailangan ng stick ni Pastor Jim pag dito. So, di ba, nag-stay sila ngayon dito sa lugar na to. Ang balak nila pumunta dito sa Bithynia. Pero hindi sila pinayagan ng Panginoon. And eventually, may pinakitang vision kay Paul, Ngayon na, may pinakitang vision kay Paul na pumunta sa... Saan sila pumunta nun? Troas? Sa Troas? Ngayon, pumunta sila sa Troas at nag-mission na agad sila doon. Agad-agad sila ng vision, di ba? Grabe yung, talaga dedicated ni Paul. Makikita natin na dedicated talaga si Paul sa pag-mission. Ibang-iba talaga sila ni Barnabas. Si Paul kasi mission talaga ang focus niya. Magbahagi talaga ng salita ng Panginoon. Imagine, pagkakuha ng vision, agad-agad silang pumunta. Wala nang ano ba yan, inaantok pa ako. Mamaya na. Pero agad sila, kumilos agad si Paul. At pumunta agad sila sa Troas para mag-mission. And after nun, may pinuntahan silang lugar, which is yung Pilipay nga. Ayan, katulad sinabi ko, laging handa, mabilis sa pagtanggap ng mission, Pagkabigay agad sa kanya ng mission, may mission binigay sa kanya ang Panginoon, handa agad, Tayo po kaya, ganun po ba tayo? What if po,
So bagay, no? Mga youth, no? Mga kabataan, pag inutusan tayo, di ba? Pag inutusan pa lang sa bahay, utos pa lang kahit sa ganung bagay. Sumusunod po ba agad tayo? Maya na ma. Wait lang, 5 minutes. So dito, no, magkaroon tayo ng ganitong skill sana, na dedication. So hindi lang sa pag-utos ng parents natin, pero sa mission talaga ng Panginoon. Ito, pinag-uusapan natin dito, mission sa Panginoon. No? If ever na tayo as a follower of God, ni Jesus, sumusunod tayo sa Panginoon. Pag may binigay sa atin na mission, accept agad, no? Wag na tayo tumanggi. No? Pag-iisipan ko po, pag may pinagawa sa atin si Paz, pwede ko bang mag-speak sa ganito? Pag-iisipan ko ba po? Ayan, so ano nga meron sa Pilipay, no? Kasi after nila pumunta sa Troas, nag-mission na agad sila. Ginawa na nila yun, natapos na nila yung mission doon. Ngayon, pumunta naman sila sa Pilipay. So ano ba meron dito sa Pilipay? So ang Pilipay kasi isa siyang mayaman na lugar, isang city na sobrang mayaman talaga yung lugar. And ito yung first Christian church sa Europe o sa Rome. Lahat karamihan po every time na dadaan sa Rome, daanan talaga siya yung Pilipay. So maraming dumadaang tao doon na mga taga-Rome. Pag pumupunta sa Rome, Pilipay talaga po ang unang pinupuntahan nila. So marami talagang tao doon na pwedeng advantage talaga or kumbaga marami pwedeng bahagian ng salita ng Panginoon doon sa lugar ng Pilipay. So sabi dito, Pilipay is famous for its abundant gold mines. No? So marami talagang dito, gold. And kasi ang strategy if maalala natin po, ang strategy kasi ni Paul naman kasi is pinupuntahan niya yung mga lugar kung saan may synagogue na talaga, may sambahan na, may mga Jew na talaga, may church na talaga. Yun yung pinupuntahan niya eh. Tapos doon siya magbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero dito kasi, walang synagogue dito. Wala pang church dito. So, another challenging moment agad ulit to kay Paul na mag-mission dito kasi wala siyang kasamahan dito. Pero mapapansin natin, no, dito sa part nung binasa natin, after ipakita yung mission, kasi ang kasama lang naman niya, si Silas, si Timothy, no? Si Timothy. And siya, tatlo sila. Pero binanggit dito kami. So, mapapansin niyo po yun, kami. So, may disciple na talaga, no? May mga kasama na talaga siya na pumunta sa lugar ng Pilipay. Ayan, so, nakita nga natin dito po sa sa verse na doon, no? Dapat balak nilang pumunta sa Bithynia eh. Balak nila pumunta doon pero hindi sila pinahintulutan ng Panginoon. And actually, may mga ganung parts sa atin, no? May mga pinapanalangin din tayo sa buhay natin. Or may mga gusto tayo pero hindi pinahintulutan ng Panginoon. Right? Tama po ba? Pero nakikita natin eventually na may magandang plano pa, may mas magandang ibibigay sa yung mission, yung Panginoon. Okay, so verse 13 na tayo. Verse 13 to 15. Kaninong puso ang binuksan ng Diyos? And verse 13 to 15. Nung araw ng Sabat, lumabas kami sa city papuntang tabing ilog. Iniisip kasi namin baka may mga Jew na nag-gather doon para mag-pray. Umupo kami at nakipag-usap sa mga babae nagsama-sama doon. Isa si Lydia sa mga babaeng nakarinig sa amin galing sa Thyatira. Nagtitinda siya ng mga mamahaling tela na kulay violet at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang isip niya para makinig ng mabuti sa sinabi ni Paul. Nung nagpabaptize na siya at ang mga kasama niya sa bahay. Niyaya niya kami at sinabing, kung i-consider niyo na ako ang totoong disciple ng Panginoon,
Tumuloy po kayo sa bahay ko at mag-stay muna doon. Nakumbinsi niya kaming pumunta. Nakumbinsi niya kaming pumunta. Ayan. So, doon na. Doon muna tayo, no? So, meron sino dito yung tao na binuksan ng puso? Di po to si Mama. Si Lydia, no? Ang galing ngayon, nung binabasa ko to. Si Mama to. Tapos alam niyo po, favorite color din ni Mama. Di ba? Violet, ang galing talaga. Violet din po. So si Lydia, kasi nga, di ba, wala nga synagogue dito, wala silang pupuntang church. So, pumunta sila sa ilog. Baka sakaling may mga Jew doon na nagdadasal doon. Ganun agad, pinuntahan agad nila yung ilog. Nakita nila dito si Lydia. And sobrang galing ng Panginoon kasi binuksan agad, alam mo yun, ang smooth. Sige, pumunta kayo dito sa Philippi kasi pinahintulutan sila ng Panginoon, nakapunta sila sa Philippi. So, ibig sabihin, may plano talaga ang Lord sa kanila doon. And ito nga, binigay si Lydia na sumasamba talaga sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon. At nagkaroon sila ng lugar. Kasi in-invite pa nga sila sa bahay, no? So, yun na yung magiging pag-i-stayan nila para magbahagi ng salita ng Panginoon. So, nagtayo agad ng sambahan ang Panginoon doon, no? Which is ginamit niya si Lydia. And alam niyo po, so si Lydia yung first Christian na na-convert sa Europe o dito sa Philippi. So, sa tingin nyo, pwede bang ma-born again ang taong kahit hindi pa niya narinig ang gospel? Sa tingin nyo po. Sa tingin nyo po, no? Question lang sa no? Sige po, basahin natin tong John 5 verse 24. Sabi diyan, tandaan nyo, yung mga nakakarinig ng salita ko at naniniwala sa nagpadala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi sila hatulan, pero tumawid na sila mula sa kamatayan. So, nakakarinig talaga dapat muna ng salita ng Panginoon. And sabi sa 2 Thessalonians 2, verse 13 to 14, mga kapatid na mahal ng Panginoon, dapat lagi kaming magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. So, umpisa pa lang, pinili niya kayo para iligtas sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At para gawin kayong banal na bayan niya. Dahil naniwala kayo sa katotohanan. So, ganun yung nakita natin kay Lydia, no? Pag Lydia yung binabangkit ko. Ayan, so ganun yung ginawa kay Lydia. Agad-agad talaga, ginamit talaga siya ng Panginoon. Tinawag kayo, sabi sa verse 14, tinawag kayo ng Diyos para dito at ginamit niya ang magandang balita. Preach namin sa inyo para makashare kayo sa glory ng Panginoon. Natin si Jesus Christ. Okay. So, si Lydia, sa part na to, si Lydia talaga yung ginamit. So, ang tanong dito, handa ba kayo maging gano'n, no? Handa ba tayo magbukas sa bahay natin? Siya nga, no? Siya nga, inopen niya talaga yung bahay natin. Nila. Naalala ko tuloy. Open din po yung bahay nila, eh. Busog na busog po yung busog po ang worship team. So, handa ba tayong i-open ang bahay natin sa mga ibang tao para makarinig salita ng Panginoon? Handa ba kayo magkaroon ng Bible study dyan sa mga bahay natin? Pero ang hirap din kasi sa panahon ngayon, no? Pero ito yung pinapakita sa atin, no? Dapat maging ganun din tayo, na magkaroon tayo ng ganung skills din sa pagmimisyon, no? Dapat maging open tayo. Dapat yung sa mga kapitbahay pa nga lang natin, na pagbimisyon na talaga natin. And okay, sa na tayo. Verse 16 to 40. Ayan. Sa kulungan sa Philippi. Verse 16, isang araw papunta kami doon sa lugar kung saan laging nagpe-pray ang mga tao. Nung may nakasalubong kaming batang babae alipin, sinapian siya ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng powers na hulaan ng future. Malaki ang kinikita ng mga amo niya dahil sa panghuhula niya.
Sinundan niya kami ni na Paul, tapos hinisigaw niya na lingkod ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Sinabi nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Ginawa niya to sa loob ng maraming araw hanggang sa nairita na si Paul. Hinarap ni Paul yung babae at sinabi niya sa Espiritu, sa pangalan ni Jesus Christ, inuutusan kitang lumabas sa babaeng ito. Pagkasabi noon, lumabas ang Espiritu sa babae. Nung na-realize ng mga amo ng babae na nawalan na sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Paul at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga officers. Dinala nila si Paul at Silas sa harap ng mga Roman officers at sinabi, nanggugulo sa city natin itong mga Jew na to. Nagtuturo sila ng mga bagay na bawal sa batas natin. Roman citizen tayo, kaya hindi natin dapat sundin ang mga tinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pag-atake kina Paul at Silas. Hinubaran sila ng mga officers at pinaghahagupit. Pagkatapos silang hagupitin ng mga maraming beses, kinulong sila at inutusan yung guard ng kulungan na bantayan silang mabuti. Pagkatanggap ng utos, pinasok sila at kinadena ang mga paa nila sa mabigat na kahoy. Nung maghating gabi nang magpipray sina Paul at Silas at kumakanta ng mga hymns para sa Diyos, nakikinig sila sa kanila yung mga ibang mga nakakulong. Maya-maya biglang lumindol ng malakas at nayanig yung pundasyon ng mga kulungan. Biglang bumukas lahat ng mga pinto at nakalas ang mga kadena ng lahat ng mga nakakulong. Nagising yung guard at nakita niyang nakabukas yung mga pinto. Akala niya tumakas yung mga nakakulong kaya binugot niya ang patalim niya para magpakamatay. Pero sumigaw si Paul, "Huwag! Huwag mong saktan ang sarili mo. Nandito kaming lahat." Humingi ng ilaw yung guard at pumasok siya sa kulungan. Nang nanginginig siya, lumuhod siya sa harap ni Paul at Silas. Dinala niya sa labas ito, Mga sir, ano mga gagawin ko para maligtas? Sumagot sila, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang mga pamilya mo. Tapos preach nila ang salita ng Panginoon sa kanya at sa lahat ng kasama niya sa bahay. Nung oras din yun, sinama sila nung guard at inugasan nito ang mga sugat nila. Tapos nagpabaptize agad siya at ang buong pamilya niya. Pinatuloy niya sila sa bahay niya at binigyan sila ng mga pagkain, makakain. Masayang-masaya siya at ang buong pamilya niya kasi naniwala na sila sa Diyos. Kinabukasan, nagbigay ng utos ang mga Roman officers sa mga pulis. Palayain niyo na ang mga lalaking yan. Kaya sinabi ng guard kay Paul, inutos po ng mga officers na palayain na kayo, lumabas na kayo at umalis ng payapa. Pero sabi ni Paul sa mga pulis, mga Roman citizens kami. Wala kami kahit anong kasalanan, pero pinaghahagupit kami in public at kinulong nila kami ng palihim. Hindi pwede yun. Dapat pumunta yung mga Roman officers at sila mismo ang magpalabas sa amin. Nireport ito ng mga pulis sa mga Roman officers na takot sila nung narinig nilang Roman citizens, sina Paul at Silas. Kaya pumunta sila at nagsorry sa dalawa. Sinamahan nila sina Paul at Silas palabas ng kulungan at pinakiusapang umalis na sa city. Pagkalabas ng kulungan, pumunta sina Paul at Silas sa bahay ni Lydia at pinalakas nila ang mga loob na nandoon. So, yan, sobrang haba, no? Pero isa-isahin natin. Sino po yung nakatagpo nila habang naglalakad sila, habang nagmi-mission? Sino po? Isang batang babae, no? Na sinasapian, may powers daw na mga kita ng hinaharap. And, may tanong ako dito, no? Ano ba yung, ano ba yung sinisigaw nito? Bakit pinahinto ito ni Paul? Parang tama naman, di ba? Tama naman, di ba? Na ano naman talaga sila?
pinadala talaga sila ng Panginoon para ibahagi yung salita ng Panginoon. Mukha naman tama, no? Mukha namang tama. Actually, sa panahon po ngayon, no, ang dali naman talagang alamin kung ano yung tama at mali. Pero yung mahirap, yung mukhang tama, no? Actually, ako dito, ang pagkakaunawa ko po dito, di ba, after nung, inano na siya, parang nirebuke na siya ni Paul. Pinaalis na yung masamang espiritu sa kanya. Tapos yung mga gumagamit sa kanya, pinagkakakitaan siya, di ba? Tama, pinagkakakitaan siya. Tapos na-realize nila na wala na silang pagkakakitaan. Alam niyo po yun, may mga tao talagang kapag nakikinabang lang sila, saka lang sila mabait. Pag mabuti sila, pag pumapabor lang sa kanila, saka lang sila bumabait, naging mabait sila pagpabor sa kanila yung isang bagay. Actually, meron pa mga iba yung, a-attend lang ako kasi may gagawin ako. A-attend lang ako ngayon kasi magbe-preach ako. No? Pero di ako a-attend kapag wala na. Hindi naman ako mag-preach, di na ako a-attend. Magle-late na lang ako. Hindi naman ako tutugtog. Saka na lang ako a-attend. Maging special number po ako. Na parang, ano mo yun, yung napapabor lang sa atin, may gagawin lang tayo, pinagkakakitaan lang natin, kaya sobrang bait natin. Pero kapag hindi na pumapabor sa atin yung mga bagay, pag hindi na pumapabor, bigla tayo naiinis, no? May mga ganong ugali ng tao, no? Kayo po ba? Mag-ingat kayo. Check nyo po yung heart, no? Kung ganun ba yung ugali ko? Saka lang ba ako naglilingkod sa Panginoon? Saka lang ba ako a-attend ng Sunday? Saka lang ba ako magmi-mission kasi may pumapabor sa akin? Kumikita ako binibigyan ako ng pera eh. Saka lang ba tayo, alam niyo po, nagigets niyo, naunawaan niyo po ba yung ano ko? Saka lang ba tayo maglilingkod sa Panginoon kung pumapabor sa atin? Kasi yung pinapakita dito, no, ginagamit sila. Tama naman talaga yung ginagawa. Parang may point naman siya, yung babae. Pero actually, dapat meron din tayo isang matutunan dito na dapat magkaroon tayo ng ganong skills na ma-discern natin kung ano ba yung tama. No? Dapat po, sa panahon po ngayon, nag-iingat po tayo kasi paminsan kala natin tama yung pinipreach, yung mga pinapakinggan po natin sa mga fina-follow po natin sa TikTok, sa YouTube. Ingat-ingat po tayo sa Facebook, yung mga Reels. Uy, okay daw tong ang gamot na to. Okay daw tong herbal na to. Gamitin natin to. Pero except that, sa pagmimission sa Panginoon, sa pagsusunod sa Panginoon, mag-ingat din po tayo sa pinapakinggan nating mga kanta. Ganda ng kantang to. Sa mga nagpipreach pinapanood natin mga nagpipreach sa Facebook, sa mga pina-follow natin. Mag-ingat po tayo mabuti. Paminsan po, kala natin tama. Pero pala, hindi pala. And ini-encourage po namin kayong lahat, no, na napakahalaga po talaga na nagbabasa po tayo ng Bible. Hindi po tayo nagbabase sa sinasabi lang ng ibang tao. Right? Tama po ba? Amen po ba? Antioch pa po ata tayo. Amen po ba? Dapat po talaga nagbabasa tayo ng Bible. Hindi po pwedeng ako lang po or yung mga tumatayo lang po dito yung nagbabasa. Hindi po talaga, hindi po tayo matututo or maliligaw po tayo ng paniniwala. Kung mismo po tayo, hindi pa nga tayo nagmi-mission no? Mismo po tayo sa sarili natin, hindi tayo nagbabasa ng Biblia or ng Bible, no? Ayun na po, nakakatuwa nga kasi may mga ganito na, no? Sa panahon kasi ngayon, na hirap yung mga Gen Z talaga. Sinasabi lagi nila na ang lalim ng Bible, sobrang lalim, hindi nila mag-get. So, ayun na, binibigay na talaga. Sa panahon ngayon, alam niyo po, ini-spoon feed na talaga tayo, no? Binibigay na sa atin lahat ng resources. Sa panahon nga nila, ang hirap no? Tiwala lang talaga sa Panginoon yung hawak nila. Pero ngayon, ang dami ng resources para magtiwala ka sa Panginoon.
Kaya po sana po gamitin natin, no, sulitin po natin yung pagkakataon na yun. At magbasa po tayo ng Biblia. Ayan. Okay, so after no, nakita rin natin dito na hindi madali yung sinapit nila Paul kasi binugbog sila. Alam niyo, nagkaroon pa may parang ano pa sila, no, patril. Hindi pa nila, napansin niyo yun? Ba't hindi agad nila sinabing Rome sila? Roman din sila, no? Ba't kaya hindi sila? Kasi kung sinabi naman agad nila, 'di ba? Hindi na sila hindi na sila makukulong, hindi na sila gupitin, hindi na sila papahiyain in public, hindi na sila papahiyain kung sinabi agad nila. Pero mapapansin natin kasi may mission pa eh. Ang galing kasi nakikita nila na may mission pa talaga ang Panginoon. Kasi kung inamin naman talaga agad nila, wala, hindi maliligtas yung guard. Right? Una, hindi maliligtas sa guard. And makikita natin din dito sa part na to, di ba? Habang nag-worship sila, habang nananalangin sila sa kulungan, may nawin pa talaga sila, yung mga nakakulong doon, no? Nakikinig sa kanila at naligtas din. Kasi kung hindi yun nagtiwala sa Panginoon, or kasi makikita natin dito, di ba, nagkalindol, pero lahat sila, kahit na nagkalindol, nabaklas yung mga kadena sa kanila, nabuksan yung mga pintuan, hindi naman sila lumabas, di ba? Pwedeng si Paul at Silas, dahil sumusunod sila sa Panginoon, pwedeng hindi talaga sila lalabas. Pero yung mga kasama nila doon, iba, hindi talaga lumabas, di ba? So nakikita natin doon na nakasagap sila or nakatanggap sila ng salita ng Panginoon, nagtiwala sila sa Panginoon din, yung mga kasama na yun, o naging disciple din na sila ng Panginoon. Right? Ang ganda, no? Kasi it's a part of mission talaga, no? Kaya hindi nila sinabi na Roman agad sila. Siguro maaari pinakita kay Paul yon ng Panginoon na huwag mo agad muna sabihin kasi may mission pa na ipapagawa sa kanya. And naligtas nila yung guard, isa pa, di ba? Naligtas nila yung guard. Actually, di ba, magpapakamatay na nga dapat. Alam niyo po, bakit siya magpapakamatay? Akala ko nung una, ang reason dyan, kaya siya magpapakamatay. Kasi nabukas yung mga pinto. Yung mga tao doon, may mga, matitindi yung parang, sipin na natin, mga kriminal yun. Maraming pwedeng gawin sa kanya, di ba? Mag-isa lang siya. Tapos, mga kriminal yun, nakabukas yung pinto. Pwede may gawin sa kanya. Yung una ko naisip. Pero pinapakita pala dito na, in-explain dito na, sa Roman Catholic, sorry po. Sorry po. Sa Roman pala, kapag nakatakas yung mga nakakulong doon, kapag nakakatakas po pala yung mga nakulong doon, obligado yung guard. Kung ano yung hatol sa mga nakakulong doon, ibibigay yun sa guard. So, sino nagpantay? So, kung iba-iba yung hatol doon, so kung kunyari kamatayan yung hatol doon sa nakakulong na kriminal, ganun din, kamatayan din yung haharapin ng guard. So, ganun yung mindset na lang ng guard na yun, di ba? Na magpakamatay na lang ako, ganun din namang mangyayari sa akin eh. Pero ang galing ng ganawa dito, kasi napigilan at nakakilala pa sa Panginoon, no? Ang ganda ng ginawa, nakaligtas pa yung guard talaga. And, sabi dito, di ba, nung guard, anong gagawin ko para maligtas? Pinalinaw sa atin dito, no? Hindi ka maliligtas kung hindi ka talaga magtitiwala sa Panginoon. Kasi sabi dito, di ba sabi, mga sir, anong gagawin ko para maligtas, di ba? And, balikan ko lang. Mga sir. Ayan. Mga sir, anong gagawin ko para maligtas? Tapos sumagot sila Paul, di ba? Sabi nila, maniwala ka sa Panginoong Hesus at magliligtas ka. Yun talaga. Wala naman sinabi, di ba? Wala naman sinabi, huwag ka munang, maligtas ka, huwag ka munang magganto, huwag mong gawin to. Ito, basahin mo to, ito yung mga gagawin mo para magligtas ka. Wala, di ba? Sinabi lang talaga, magtiwala ka sa Panginoon at maliligtas ka. Yun lang po. And yun nga, nagtiwala siya sa Panginoon at maliligtas ka. Pero may isa pang tanong dito, no? Pag naligtas po ba ako, for example, ako po, sila ate,
or for example po ako, tas sila ate, Dan, sila mama, di pa sila Christian, di pa sila. Pag ako po ba naligtas, ligtas na po ba sila? Di ba? Hindi rin po, no? Kaya ang ginawa dito, para maligtas yung pamilya nila, pamilya ng guard, no, binahagi pa nila sa pamilya na yun. Pumunta sila sa bahay at binahagi din yung salita ng Panginoon sa kanila. And makikita din natin dito na ito yung klase ng Christian talaga, yung nakita natin yung guard talaga is Christian na talaga siya, na born again talaga siya. Kasi yung pag-symbolize nung paglinis kina Paul, makikita natin doon na nilinis yung sugat nila Paul, di ba? Hinilom niya, ginabot niya sila Paul sa mga sugat. Makikita natin yun na handa siyang yung kasamahan niya sa paglilingkod sa Panginoon is tumulong, handa siyang tumulong at maghilom sa mga naramdaman ng mga kapwa niya Kristiyano din. And ang tanong dito, no, tayo po ba as a Christian, handa rin po ba tayo kapag nagkakaroon tayo ng mga conflict sa mga, 'di ba si Paul at Barnabas nga, 'di ba? Nagkaroon sila ng conflict. And makikita rin kasi natin eventually sa mga iba pang nila, naging okay naman din sila. And tayo din po ba sa Christian, pag nagkaroon tayo ng mga conflict sa mga kasama natin sa paglilingkod sa Panginoon, handa ba kayo na ihilom yung sugat na yun? Yung sakit na nararamdaman nyo sa kanya. Na-offend ako kay Jasper eh. May sinabi siya sa akin eh. Na-offend ako kay Ate Jai. Pero handa ba tayo na ihilom yung sugat na yun? Yan, question po yun sa atin, no? And kayo po, ano yung gagawin nyo para magligtas? Yan. Ano po yung gagawin nyo para maligtas? Yan. So, dito na po ako magtatapos, no? Sige po, inaanyahan ko po kayong tumayo. At tayo po ay panguna rin ng worship team. Dito po, nakita rin natin, no, na may thrill din talaga sila Paul. Eventually, sinabi na nila na Roman sila. Eh, nagulat yung mga tao na, Roman din pala sila. Nagulat sila, yung mga officer. And, as Roman, di ba, parang nagulat na, hindi lang Roman sila. Roman sila pero sumusunod sila sa Panginoon. Sinusunod nila yung mga bagay na to. And yun yung nagpa-realize sa mga taong ito. And tayo po, no, ano po ang magagawa natin para sa gawain ng Diyos? Kung nakita natin kila Paul, sila talaga naglingkod sila ganito. Napakaganda rin po nung ginawa, no? Kasi nakita natin hindi niya sinama si John Mark. Siguro hindi niya sinama si John Mark kasi nga ito yung style eh. Kasi siguro si John Mark hindi siya ready sa ganitong klase pang style ng mission, yung hindi pa ganun katindi. Yung kaya nang harapin yung pag-aapi, paggupit. Kaya ang ganda nung ginawa sa kanya na Panginoon, dito ka muna kasi ito bagay sa yung mission, no? Mission na to. Kasi nakita natin kontrolado naman ng Panginoon yung mga bagay. Pero nahihiya tayo, natatakot pa rin tayo. Ba't kaya natatakot pa rin tayong sumunod sa Panginoon at gawin yung mission na pinapagawa sa atin? And this time po, no, katulad po nila, sana po magkaroon po tayo ng ganitong bagay. Ma-realize din po natin itong bagay na even in the worst part ng moment natin, no, alam niyo, yung buhay kasi nila, parang may mangyayaring masama sa kanila, pero may mangyayaring maganda sa end naman, may mangyayaring maganda, no? May mga challenges na binibigay sa atin ng Panginoon ngayon, no? Sa ating lahat. Alam ko po, iba-ibang challenges ang pinaparanas sa atin ng Panginoon. Pero hindi yan ibibigay ng Panginoon. Tandaan niyo po, kung hindi natin kakayanin. Kontrolado talaga ng Panginoon lahat. And sana po, tandaan natin yung mga ganun. Kontrolado nga ng Panginoon. Kaya, i-reflect po natin na
maging ano din tayo, handa rin po tayo. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon at kaya po natin yung ibibigay sa atin na misyon ng Panginoon. Sige po, awitin po natin yung